Sabat po, mga kapatid. Welcome po sa ating divine service. Nais ko pong i-welcome ang bawat isa sa inyo ngayong umaga. Nais ko pong i-welcome ang ating mga na-miss na mga kapatid sa ating iglesia. Sister Emma, welcome po muli. At sa inyong kasama, pakisabi nga po ang pangalan. Sigundina. Okay. Ma'am, welcome po ngayong umaga. Ating binabati rin at wini-welcome ang ating mga kapatid, Sister Flor, Sister Inday, Sister Irene, yan, na taga 160. Maraming salamat at kayo ay narito kasama namin sa umagang ito. At ganoon din po, wini-welcome natin ang ating mga regular visitors at ang ating mga regular members ng PUC Remnant Church. At sa oras din to, wini-welcome din natin ang ating mga kapatid, mga kaibigan na nanonood sa atin via Facebook, via sa iba't ibang lugar sila. Welcome po kayo. And kami nagpapasalamat na kayo ay nakaka-tune in sa PUC Remnant Seventh-day Adventist Church ngayong umaga. Nais ko pong i-announce ang ilan sa ating mga activities na magaganap sa madaling panahon. Tayo po ay magkakaroon ng Revival Crusade. Ito po ay malapit na. Magsisimula po tayo sa August 31, Sunday, at ang theme po nito ay Walking with Jesus. Ang speaker po natin, ayan po, si Pastor Jeril Paulino. Walang iba kung hindi ang ating pong district pastor. Ito po ay magaganap every night. Isang linggo po, simula ng August 31 hanggang September 6. Nightly meeting po ito, eksakto pong alas 7, 7 p.m. tayo po ay magsisimula. At kung kayo po ay merong mga interest, meron po kayong mga kaibigan na nais nyong invite sa atin pong mini crusade na ito, amin po kayong inaanyayahan. At ang ating pong church ay nag-prepare para po dito sa ating revival crusade, na mapupulutan po natin ito ng napakagandang mga salita na mga mensahe na lalong magpapalakas ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya kung tayo po ay magagawa natin na hindi lamang po tayo ang maka-attend, kung hindi mag-invite po tayo ng 1, 2, 3, kahit po ilan, na mga ating mga kaibigan, tayo po ay malugod po nating tatanggapin yan. At nais po natin na ang bawat isa ay makaranas ng paglakad kasama ng ating Panginoon. At wag po nating kaligtaan, ito po ay August 31 na magsisimula. Ang ating pong church ay meron pong program ngayong hapon. 1 o'clock o 1:30? 1:30. Yan, 1:30 po tayo magkakaroon. Manatili po tayo dito at nais ko po din pasalamatan ang kagandahang loob ng isa sa ating mga kapatid na nag-prepare, nag-celebrate ng kanilang birthday, Sister Marlene, ngayong buwan at ay nag-prepare para sa atin. Ito po ay invited po lahat sa ating fellowship lunch, ngayong tanghali, para po sa kabutihan ng Panginoon, At meron po ang bukas po ay meron pong activity ang ating district lay. Ang DLA po ay magkakaroon ng assessment ng ating pong ginagawang mga outreach program sa Barangay 160. Kaya ang mga officers po ay magkakaroon ng
pagpupulong sa Bulacan, sa Marilao, simula po mamayang gabi hanggang bukas. At alam ko ang ating church ay nagpiprepare na rin para sa ating ngayon bang nominating next month? October. Okay. Okay. Para po sa ating mga officers, magkakaroon na po, nalalapit na po ang ating nominating month, ano? At ito po ay sa month ng October. Okay? So, wala na, no? Ang ilan pa rin po, nabanggit sa akin kanina na tayo po ay nalalapit na rin sa ating pagtatapos ng taon. Alam niyo, napakabilis talaga ng panahon. Ngayon ay almost lagpas half na tayo ng buwan ng August. At hindi natin mamamalayan ay papasok na ang Burr months. Ano? So tayo pong lahat ay mag-prepare na rin po dahil alam ko sa month ng October ay magiging music month ito. Ano? Ang ating pong church ay naghahanda ng programa na magbibigay sa atin ng masayang music program. Kaya kung kayo po ay may mga talent, lalo na po sa pag-awit, ay nais po natin itong marinig at nais po natin ito gamitin sa ating church na kayo po ay magkaroon ng bahagi sa ating pong musical program na ito. At ito po ay ipibigay sa atin ng program na ito sa mga darating na Sabat ng ating pong music ministry head na Sister Laverne. So, purihin ang Panginoon at tayo po ngayon ay magsisimula na sa ating pong hour of worship. Ang ating pong mga bahagi ng ating pong worship ngayon, ang ating pong song leader ay Sister Laverne. Ang pianist po natin, Sister Cheryl, at pagkatapos po ng aking bahagi ay ang ating pong marinig ang scripture reading and pastoral prayer ni Sister Bambi Cortez. At ang two serving deaconesses po natin ay Sister Seni and Sister Nida. Ang musical offering po natin ay pagkakaloob ni Sister Isabella Umbao. At ang spoken word po ay manggagaling po sa isa sa ating mga kapatid ng ating iglesia, walang iba kundi Sister Marian Umbao. So, yan po ang magiging paghahanay ng ating hour of worship service ngayong umaga at naway pagpalain po ang bawat isa sa atin ng ating Panginoon. Happy Sabbath. Before we sing, shall we pray? Dear God, Heavenly Father, thank you so much, Lord, for bringing us here in this Sabbath day. Thank you for preserving our lives up to this moment. Lord, as we sing praises to your name, please help us to sing it heartily, O Lord, to praise you and to worship you. Please bless each one of us as we hear messages from you this Sabbath day. And please forgive us for the sins we have committed against you. In Jesus' name we pray. Amen. Our first hymn is Jesus Saves. We have heard the joyful sound, Jesus saves, Jesus saves. Spread the gladness all around, Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land, climb the steeps and cross the waves. Onward is the Lord's command, Jesus saves, Jesus saves. Wafted on the rolling tide, Jesus saves, Jesus saves. Till the sinners far and wide, Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea, echo back the ocean caves. Earth shall keep her to believe, Jesus saves, Jesus saves. Sing above the battle strife, Jesus saves, Jesus
Jesus saves. By the death and endless life, Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly through the gloom, when the heart for mercy craves. Sing in triumph o'er the tomb, Jesus saves, Jesus saves. Give the winds and mighty voice, Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice, Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free, highest hills and deepest caves. This our song of victory, Jesus saves, Jesus saves. To God be the glory. To God be the glory, great things He hath done. How loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life's gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise of God. Eyeless offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Great things He hath taught us. Great things He hath done. And great are rejoicing through Jesus the Son. But nearer and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. So come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He hath done. For our call to worship, nais ko pong basahin ang matatagpuan sa Psalms 91:9. Praise to the Lord for His holiness. The Lord reigns, let the peoples tremble. He dwells between the cherubim. Let the earth be moved. The Lord is great in Zion, and He is high above all the peoples. Let them praise your great and awesome name. He is holy. The king's strength also loves justice. You have established equity. You have executed justice and righteousness in Israel. Exalt the Lord our God and worship at His footstool.
He is holy. May the Lord bless the reading of this word, and may the Lord bless us as we worship the Lord in spirit and in truth. I would like to request the congregation to please kneel. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is our God. He who always liveth, evermore the same. Heaven and earth He ruleth. Come and praise His name. We love Thy Sabbath, Lord, and worship at Thy will. Oh, may these hours with peace afford, and deeper faith instill. Praise for Thy wondrous love, bless you this sacred day. Aside the door may understand beyond Thy sovereign sway. And with a white robe thrown upon Mount Zion be, and joyful sing our Sabbath song through all eternity. Let us pray. Our most gracious, kind Heavenly Father, we worship you, we honor you, we praise you. We thank you, dear Lord God, for giving us this opportunity to grow more closer to you. Lord, as we continue this service, Lord, we thank you for the privilege of this worship, and we thank you for giving us this opportunity to serve you. Forgive us, Lord, from all our sins. In Jesus' name, amen. Wake the song of joy and gladness, hither bring your noblest race. Banish every thought of sadness, pouring forth your highest praise. Sing to Him whose truth has brought us once again with friends who meet, and whose loving voice has taught us
song, wake the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Joyfully with songs and banners, we will pray the Festa day. Shout aloud our glad hosannas, and our grateful homage pay. We will chant our Savior's glory, while our thoughts we raise above, telling still the old story, precious Lamb redeeming love. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Thanks to thee, O Holy Father, for the mercies of thy year. May each heart as here we gather swell with gratitude sincere. Thanks to thee, O loving Savior, for redemption through thy blood. Breathe upon us, Holy Spirit, sweetly draw us near to God. Wake the song, the song of joy and gladness. Wake the song, the song of jubilee. Ang scripture reading po natin ngayon sa umagang to ay mula sa John 17 verse 17. Ating pong buksan na ating Bible. John 17 verse 17 at babasahin ko po ito sa New King James Version. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Sino po sa inyo ang may kahilingan? Maaari po itaas ang kamay. At tayo po'y lumuhod para sa panalangin. There is a place where Jesus pleads for our salvation. He intercedes that we by grace all sin defeat. Let us draw near the mercies seat. Our loving Father in heaven, Creator and Sustainer of all, sa inyo po namin binibigay ang aming praises, glory, dahil ikaw lang po ang worthy of honor and power. Naway kami po'y pagpalain niyo po ngayong mga kasalanan sa aming mga shortcomings sa nangyari pong itong linggong ito. At nilalapit din po namin sa inyo, Panginoon, ang inyo pong sugon na tagapagpamalita ngayon, si Sister Maria Numbao, naway bigyan niyo po siya ng double portion ng inyong spirit, nang ito po'y may pamahagi niya po sa amin ang inyong salita at magamit po namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay sa paghahanda po sa pagbabalik po ni Kristo. At ito po'y may i-share din po namin sa mga taong nakapaligid sa amin nang sila rin po ay makapagsalubong sa aming Panginoong Jesus. Ito pong hiling at dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. O thou who hearest every heartfelt prayer, with thy rich grace, Lord, all our hearts prepare. Thou art our Lord.
Abraham faced a test few of us will ever experience. God asked him to give up Isaac, the son he and Sarah had waited a lifetime for. The request shattered Abraham's heart, yet Abraham obeyed. He didn't argue. He didn't delay. He didn't even remind God of his promises about Isaac. He simply obeyed. And after it was over, God said, "Now I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me." This story reveals a powerful truth. Those who fear God demonstrate it through obedience. Today, God's calls require that same spirit of trust and surrender. In Malachi 3, for example, he specifies tithes and offerings as the measure of our obligation. In verse 10, he adds, "Bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house." God not only asks for our tithes and offerings, he specifies where they are to be brought, his storehouse. If you fear God, you are invited, like Abraham, to express your reverence for him, not just through words or feelings, but through faithful action, following his directives, even when it's difficult. Returning the tithe and promise offerings is more than a financial transaction. It's a response of faith, a statement, a declaration of trust in God's provision and respect for his word. As we return our tithe and promise, regular and systematic offerings, may we put our desires last and God first. Tayo po ay paglilingkuran ng ating mga deaconess. Hear the words of scriptures from the ages past. Bring ye all the tithes into the storehouse. Make a consecration that will ever last, trusting for the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Do you seek to know the Holy Spirit's power? Bring ye all the tithes into the storehouse. Live in sweet communion with him hour by hour, while he gives the promised blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Is the road that stands between you and your Lord? Bring ye all the tithes into the storehouse. Bring them on conditions promised in his word, and he'll pour you out a blessing. Bring ye all the tithes into the storehouse, and prove me now, saith the Lord of hosts, and I will pour you out a blessing. There shall not be room enough to receive it. Praise God from whom all blessings flow. Praise him, all creatures here below. Oh, praise him, hallelujah. Praise him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo manalangin. Mapagpala naming Diyos, Ama naming makapangyarihan sa lahat. Isang linggo muli ang lumipas. At ang linggong itong nakalipas, Panginoon, ay nakitaan namin ng inyong walang sawang pag-ibig sa bawat isa. Ang aming mga buhay, Panginoon,
ay isang testamento na kayo ang siyang patuloy na nagkakaloob nito sa bawat isa. At kami ay naririto, Panginoon. Muli naming kinikilala na kayo ang aming Panginoon. Ang mga pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin, ang biyaya na kami ay malusog, malakas, malaya sa karamdaman, ito ay patunay na kayo ang nagpapahintulot nito para sa bawat isa. Kaya narito, Panginoon, kami ay nagbabalik sa inyo ng bahagi ng inyong ipinagkaloob sa amin. Ibinabalik namin sa inyo, tanda namin na kayo ang aming Panginoong Diyos, na siyang nagbibigay at patuloy na nagbibigay ng lahat para sa aming ikabubuhay. Panginoon, tanggapin ang mga ikapo at mga handog na ito. Basbasan ito, Panginoon, ng inyong kapangyarihan para ito ay magamit sa lalong ikasusulong ng mga gawain sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang aming mga pastor, ang aming manggagawa, Panginoon, ay umaasa sa mga ikapo na ito. Patuloy niyo silang pagpalain para ang salita ay lalong lumagana pa sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa inyo. Pagpalain ang pamilya, ang mga miyembro ng iglesia na ito. Patuloy nawa, Panginoon, sa aming pamumuhay, maging tapat kami, hindi lamang sa pagbabalik, kung hindi sa aming relasyon, sa aming kapwa, at higit sa lahat sa inyo. Pagpalain kami sama-sama, Panginoon, hanggang sa inyong pagdating. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Good morning po at happy Sabbath po sa inyong lahat. Para maiba naman, hindi ko po gagamitin to. Kasi na-stress ako pag para at least kahit pa paano na gumagalaw ako and nawawala yung aking kaba. Napakadami po ng babae ngayon dito, no? Napansin ko po halos puro babae. Pero sabi ko, last time medyo onti lang yung mga tao. Sabi ko, sana ganun pa rin. Hindi pala. Ang dami po pala ngayon. So, lalo akong kinabahan. But anyway, sana po gabayan tayo ng banal na espiritu para po sa pagsasalita po ngayon. Nawa, ang banal na espiritu ang siya pong manguna sa ating pong pag-aaral ng kanyang salita. So, sa mundo po na ating ginagalawan ngayon, so, very easy access po ang lahat, diba? Lalo na sa social media, Facebook, ganyan, mga kung ano-ano pa. Nagkalat po, diba, yung iba't ibang klase ng fake news. Diba po, merong fake news tungkol sa COVID noon. Ang daming klase ng fake news. Meron din pong fake news tungkol sa mga pastor na, mahina? Hello. Ayan. Okay na po. So, meron ding fake news about ng mga, mga healers, mga fake healers. Diba? Meron ding mga fake news tungkol sa sa pasok na lang nga, diba? Yung walang pasok na bibiktima pa tayo doon, diba? Na sabi walang pasok, hindi naman pala totoo yun. So, merong iba't ibang klase nung mga ganitong fake news, lalong-lalo na ngayon, AI. Di ba po, yung artificial intelligence, nakita naman po natin kung gaano na naloloko yung tao dito sa AI na to. Na nakita ko nga, pwede pala na boses mo, pero mukha iba. So, kung hindi mo siya, sabi ni Joel Son, ikaw mapagpaniwala ka sa ganyan, sabi niya sa akin. Lagi kasi ako, uy, tingnan mo to, yung aso, tingnan mo, ang galing sabi kong ganyan. Sabi niya sa akin, sabi niya, mapagpaniwala ka talaga. AI kaya yan, sabi niya sa akin. So sabi ko, kung talagang hindi mo siya susuriin, titignan na mabuti, hindi mo talaga malalaman na laloloko ka. Diba? Isa ka sa mga biktima. So, bakit ko po sinasabi to? Kasi yung topic ko po ngayon may kinalaman sa katotohanan. Katotohanan na base, iisa lang ang ating batayan sa katotohanan, kung hindi ang salita ng Diyos. So, nagkaroon daw ng research doon sa Amerika, ang tawag sa kanila, Barna Research. Nag-survey po sila sa mga Americans na tinanong yung ganitong question, is there absolute truth? Alam niyo po ba, kung yung talagang iisang sigurong katotohanan lang, meron daw po bang ganito? Kasi yung ibig sabihin ng absolute truth, totoo para sa mga tao, sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar, sa lahat ng sitwasyon. So, regardless of opinion, so kaya feelings, ganyan, or circumstances. Meron naman pong tinatawag na relative truth. Ang tinatawag na relative truth, ito yung maaring totoo para sa'yo, pero sa iba, hindi siya totoo. Example, 2 plus 2 equals 4. Ito ay absolute truth. Mapapalitan mo ba ito? Kahit saang lugar ka pumunta, 2 plus 2 is 4. Di ba? Kahit anong pagkakataon, anong sitwasyon o panahon, 2 plus 2 is 4. Di ba? Ang relative truth naman, ito ay, halimbawa, today is hot. Pero, maaring
sa ibang lugar, hindi naman mainit. Maaring sa nararamdaman ko, mainit, pero sa'yo, hindi naman mainit. 'Di ba? So, it varies, hindi siya talagang absolute. Balikan ko ngayon yung survey. So, tinanong nga kung naniniwala sila kung ano yung absolute truth. So, 66% daw po, nung mga taong tinanong nila, mga matatanda to mga age nila siguro around 26. Kasi yung sa kabataan daw dito is 18 to 25. So, around 26 and above. 66%, there is no absolute truth. At sa mga kabataan na kanilang tinanong naman, 72% ang nagsasabi at sumasang-ayon that there is no absolute truth. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Sa ating, kumbaga, sa atin na mga Kristiyano, ano po ba ang perspective natin regarding truth? So, pwede po ba that truth is what we believe? Kasi, lahat tayo may paniniwala, di ba? So, kung ano lang ba yung paniniwala natin, ito yung katotohanan. So, kahapon, kagabi, ginaganyan ko si Joelson kasi baka ma-tackle niya yung topic ko. Kasi sabi ko, gumaganyan ako, medyo baka masabi niya yung sasabihin ko. Tapos si Sister Lynn naman kanina, yung topic niya, sabi ko, baka tawagin ako ni Sister Lynn kasi hindi ata nagkaroon ng panahong di niya ako tinawag. So, sabi ko, pag tinawag niya ako, sasabihin ko, para sa mamaya na yung sasabihin ko. So, tayo po muna yung manalangin. Dakila po naming Diyos, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin itong araw ng Sabat, na kami po ay patuloy na magpupuri sa iyo. Nawa ang iyong banal na Espiritu ang gumabay po sa amin, buksan ang aming mga puso at isipan, tanggapin ang mensahe. At nawa, Panginoong Diyos, hindi lang po namin tumalaman at tanggapin, kundi maisabuhay namin. At nawa, makita ng aming kapwa sa aming buhay. And that we all may glorify and praise you. This we ask in the name of Jesus our Lord. Amen. In chapter 17 of John, ito ay tumutukoy dun sa sinasabi nilang high priestly prayer. Ito yung panalangin ni Jesus bago siya mapako sa krus. So, itong chapter na ito, nire-reveal niya yung deep heart of Jesus towards His followers too. So, gusto niya na magkaroon ng, ipinapanalangin niya that there'll be unity, tapos may protection, and of course, sanctification. So, ang word na sanctify means to set apart. So, inihihiwalay, di ba? To make it holy. Bakit kailangan sanctify? Kasi, what do we have? Who do we worship? We worship a holy God. That is why we should be set apart to be holy as well. So, Jesus was sending His disciples into a hostile world. Kasi nga naman, noong mga panahon na yon, lahat ba noon naniniwala kay Jesus, di ba? Gusto niyang Panginoong Jesus na isugo niya itong mga disipulo niya para maraming maniwala sa Kanya. So, Jesus knew na kailangan nila ng powerful strategies or hindi nila kailangan yon. Hindi nila kailangan yung powerful strategies or skills. Pero kailangan nila yung katotohanan, the truth. So it's not just any truth. Alam natin, it is God's truth. So which alone, yun lang ang pwedeng makapag-shape sa kanilang identity at sa kanilang mission. So in verse 17, Jesus says, sanctify them by the truth, your word is truth. The word of God isn't just a source of information. It is an instrument of transformation. Paulit-ulit ko pong sasabihin yan hanggang mamaya, that the word of God isn't just a source of information. Ang salita po ba ng Diyos, information lang? Hindi po, di ba? Ito ay source of transformation upang tayo ay mabago. Para siyang, katulad nga kanina, sabi nila mirror, di ba? Itong mirror na ito para makita natin
ang ating makasalanang buhay para maipakita sa atin at kung ano ang dapat nating gawin para tayo hindi lamang malaman ang katotohanan, kung hindi para mabago tayo. Jesus prayed in John 17:17 is not just a casual statement. It is a passionate plea that God would shape His followers through the truth of the Scripture. So yung ngayon, modern believers, naniniwala sila, meron silang mga cultural norms. Ang mga cultural norms, for example, yung maaring, halimbawa, sa isang business deal, na pwede nang mandaya sa isang business deal. Kung wala namang nakakakita, pwedeng mandaya. Ganon yung mga example ng mga cultural norms. Merong social pressure. Social pressure, lalo na sa mga katrabaho o kaya sa mga bata ngayon, ng mga kabataan, na kasi ginagawa nila, gagawin ko din. For example, yung shaming, di ba? Ginagawa, bullying, ay ginagawa nila, di gagawin ko rin, sasali ako. Yun yung mga social pressures. Then next is emotional opinions, personal feeling preferences na nag-o-overshadow dun sa truth ng Panginoon sa kanyang salita. Like allowing anger to justify revenge. Yung mga ganong bagay, yun yung mga kinakaharap natin ngayon sa mga panahon ngayon. But amidst all this noise, the Word stands as the sure foundation. Ito po yung ating foundation. When Jesus said, sanctify them, He was not asking na para tanggalin sila or tayo sa mundong ito, but to be distinct. Kakaiba. Different in character, different in conviction, ganun din sa kanilang purpose. That difference begins and is sustained by truth. So, ang point number 1 po natin is sanctification begins with truth. Ang key verse po is, sanctify them by the truth, your word is truth, John 17:17. Hindi po sinabi ng ating Panginoong, pakabanalin mo sila sa pamamagitan ng pag-ibig. Di ba? Hindi naman niya sinabi yon. Hindi rin niya sinabing sa pamamagitan ng mga gawa, kundi sinabi niya sa pamamagitan ng katotohanan. Ang katotohanan ang naghihiwalay sa mga mananampalataya na tayong mga mananampalataya mula sa kasalanan at sa mga panlilinlang ng mundo. So, sa Greek, ang salitang sanctify is hagiazo, which implies set apart for sacred purpose. Di ba nga, sabi ko nga, we are worshiping and serving a holy God. That is why we should also be holy. So, si Daniel po, kilala nyo si Daniel, di ba? Si Daniel ay binata na dinala po siya sa Babylonia para sanayin sa palasyo ng hari. So, napaligiran siya ng kultura ng Babylon, yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, kumakain ng mga pagkain para sa mga Diyos-Diyosan, pinilit na kainin ito na inaalay sa kanila at inasahan nila na susunod sina Daniel at yung mga kasama niya, di ba? Susunod sila sa mga rules doon sa Babylon. Pero hindi yun ang nangyari. Nagpasya si Daniel sa puso niya na huwag magkasala at manatiling tapat sa ating Panginoon. Sa halip na siya ay mabago ng kultura na meron ng Babylon, hindi siya na-impluwensyahan dito, ngunit siya pa ang naka-impluwensya. Diba, siya ang hiningian ng mga advice ng mga hari, ipinakita ng kanyang buhay na kapag ang katotohanan ay nasa puso, ito yung nagpapabanal sa atin, diba? Ito ay naghihiwalay sa atin para sa layunin ng Diyos. So, meron pa akong isang example dito. Kilala niyo po ba siya?
Siya ay si Miss Yeng Constantino. Isa siyang singer-songwriter dito sa Pilipinas. Noong pumasok siya sa mundo ng showbiz, sa industry, music industry, nakaranas siya ng karaniwang pressure sa showbiz. Siyempre, di ba? Nandyan na lahat ng kung mga ano yung mga ginagawa sa showbiz. Sumabay siya sa uso, magpakita ng certain image, umiwas sa topic na medyo makakainsulto sa iba. Pero nang mas lumalim yung kanyang pananampalataya, nakilala niya si Kristo. So kumbaga, yun ang naging inspiration niya. Nagsimula siya na magbahagi ng kanyang testimony, ganun din sa kanyang mga interviews, concerts, social media. Ibinahagi niya si Jesus at ang buhay niya ng transformation niya. So sa halip na sumunod siya sa takbo ng showbiz, pinili niya na gumawa ng mga kantang may mensahe. Siguro itong kumapit. Di ko pa siya narinig. Pero pinili niya na gumawa ng mga awitin para sa Panginoon sa kanyang pananampalataya at tungkol sa salita ng Diyos. Tumanggi rin siya sa mga projects na laban sa kanyang paniniwala. So, dahil dito, maraming mga kabataan ang na-inspire sa kanya. Dahil na-inspire sila, bumalik sila sa simbahan at nagbabasa na sila ng Bible. Yun yung mga naging karanasan. Tulad ng sinasabi ng John 17:17, ang katotohanan ng Diyos ang nag-ingat sa kanya at nagtakda sa kanya para maka-impluwensya siya sa iba. So paano naman natin ito may a-apply ngayon? So dapat simulan na nating basahin ang salita ng Diyos. Punuin natin ang ating puso ng salita ng Diyos at hayaan natin na baguhin tayo ang ating pag-iisip. Ayusin natin, kasi sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, makikita natin kung ano yung mga pagkakamali natin. So, nakikita para siyang reflection, yung mga nagagawa nating mali at ang kasagutan ay nandito rin. So, yun ang magtatama sa ating puso. At ang ating spiritual principle na ito ay prinsipyo na itinuturo ng Panginoon na transformation happens when truth becomes your foundation, not just your inspiration. So kasi ngayon sa panahon natin ngayon, 'di ba? Pwede kang ma-inspire. Pero kung hindi ka naman mababago, baliwala rin siya, 'di ba? Ang ganda ng sinabi, parang ganon. Ay, na-touch ako sa sinabi. Pero na-touch ka lang. Ano ngayon? Parang ano sa ngayon? Ano ang epekto niya sa iyo, 'di ba? So, hindi sapat na ma-inspire ka lang sa katotohanan. Kailangan gawin mo ito, kailangan maging basihan ito ng iyong desisyon at ng iyong pamumuhay. So, isabuhay at gawin. Paulit-ulit, gawin, di ba? Kasi, alam naman po natin na wala namang use kung matutunan natin, basahin natin, pero hindi naman natin siya gagawin. So, baliwala lang siya. Parang tinapon lang natin. Bigay ng Panginoon sa atin. Parang hindi natin siya pinahalagahan, di ba? Ang ating point number 2 is the word is the ultimate standard. So, nilinaw ni Jesus na ang salita mo ay katotohanan. Hindi niya sinabi na may laman na katotohanan. Kung hindi, ang sinabi niya, ang salita mo ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay hindi lang mapagkakatiwalaan, tiyak walang mali dito. So at ating pong key verse dito is, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Ayon po sa Matthew 24:35. Alam naman po natin, in 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, di ba? For correction, instruction in righteousness. So, sinabi niya all scripture.
hindi sinabi na pili lamang sa Scripture. All Scripture inspired by God. Hindi lang pili ito, hindi lang Old Testament, hindi lang New Testament. Ibig sabihin, ang buong Bible. It comes directly from God's inspiration, hindi human wisdom. Dahil maraming nagsasabi ngayon, ano ba sinasabi ng mga tao ngayon? Gawan tao lang yan, hindi ba? It is inspired by God. So, pagkamatay po ni Moises, kung maalala niyo po, si Joshua ay inatasan ng Diyos na manguna sa Israel, papunta dun sa Promised Land. Binigyan siya ng malinaw na instruction ng salita ng Diyos na dapat ito yung maging pinakamataas niyang batayan. Ang sabi niya dito, di ba, be strong and courageous. Be careful. Sabi niya, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Keep this book of law always, sabi, always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Joshua 1:7 and 8. So hindi sinabi ng Diyos kay Joshua na, kumuha ka ng mga military man mo. Sige. Hindi ganun po bang instruction? Hindi, di ba? Be strong and courageous kasi ang Panginoon, siya ang lumaban para sa kanila. Pero binigyan niya ng instruction si Joshua. Kung walang instruction, magiging successful po ba siya? Hindi, di ba? Binigyan siya ng instruction. Katulad natin ngayon, ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng instruction sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung hindi natin ito susundin, hindi tayo magiging prosperous. Magtataka po ba tayo bakit hindi tayo prosperous? Kasi hindi naman natin binabasa yung kanyang salita. Alam niyo po, para sa akin, aral din po itong lesson, itong sinishare ko sa inyo. Kasi pag pala nagsispeaker ka dito, parang nag-aaral ka. Alam niyo po yun, mas lalo ka nag-aaral. Pero hindi ko po sinasabing kuhanin niyo ulit kasi nakakakaba. Pero nag-aaral ka, natututo ka, hindi ba? So, kilala niyo po ba si Pastor Doug Batchelor? Si Pastor Doug Batchelor, isa siyang mayaman, pero nanggaling sa isang broken family. Yung father niya, multi-millionaire aviation businessman. Yung nanay naman niya, actress sa Hollywood. Kung sinusundan niyo po si Pastor Doug Batchelor, na malalaman niyo yung kanyang buhay. I-share niya itong kanyang buhay, The Richest Caveman. Doon malalaman niya yung lahat, malalaman niyo po kung ano po yung lahat ng kanyang pinagdaanan. Magmula doon sa pagiging rebellious niya, naging dropout siya, nagpunta-punta siya sa mga iba-ibang simbahan dahil may pagkain, tapos lumayas siya sa kanyang bahay, nag-experiment siya tungkol sa mga drugs, tapos biruin nyo, ang yaman niya pero nagnanakaw siya. Pero ninakawan din siya. Doon sa ninakaw niya, ninakawan din siya. And then, nagkaroon nga siya ng dangerous living. Eventually, nakarating siya sa isang cave sa Palm Springs, California. Doon, isang araw, merong isang old na Bible na nakita niya, luma na. Siguro merong isang pumunta doon na nagbasa noon, iniwan niya doon. Tapos, nabasa niya ito. Dahil sa pagbabasa niya yon, una, bored lang siya, kaya binasa niya ito. Pero sa pagbabasa niya, unti-unti niyang nakilala ang ating Panginoon. Pero yun from, parang, kung tutusin yung para sa panahon natin, di ba, parang sa ngayon, parang nagwawala na rebelding tao na bata, di ba? So, dito, makikita niyo na unti-unti niyang naunawaan ang kwento ni Jesus. So, tinanggap niya sa kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita. And, na-realize niya ang pag-ibig ng Diyos
ang awa ng Diyos at ang katotohanan sa pamamagitan ng salita. So, nabago ang kanyang buhay at ngayon siya ang president ng Amazing Facts Worldwide. So, yun ang kanyang ministry na nagtuturo sila, nagtatransform ng kumbaga, na-transform ang kanyang buhay at tinutulungan nila ang ibang tao ngayon, ipinapalaganap nila ang salita ng Diyos para matanggap din nila ang ating Panginoon at makilala din nila. So, lalagay ko sana yung picture ko dyan, pero hindi na, wala akong picture. Pero isa din po ako sa mga tao na dahil sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon ay nabago. Well, it is a process. Ang sanctification naman is a process, di ba po? Hindi naman siya immediately mababago ka. But learning to know Christ and growing closer to Christ, talagang matatransform ka. Dahil ako sa buhay ko, kung kilala niyo ako noon, siguro, sabihin niyo, buwisit ako. Parang ganon. Hindi naman, in the term, yung term, parang ganon, na parang, ang pangit ng ugali. Hindi ako yung tipong tao na papansinin na parang ang sama naman ng ugali mo. Parang ganon. Ganon ako. Ganon yung ugali ko. Kasi hindi naman ako talaga palakibo, palakausap, friendly. Hindi ako ganon. Hindi rin ako mahilig na, mahilig ako. Dati, hindi naman din ako kumakanta. Ewan ko ba, napakanta niyo po ako dito. Pero hindi po ako kumakanta. Ang tanging talent ko ay sumasayaw. Hindi ko po talent ang pagkanta. Ang talent ko po ay pagsayaw. Dahil through pagsasayaw ko, nawawala yung pagiging, yung introvert ko, kumbaga. Kasi mahiyain talaga ako. Hindi mo ako makakausap kasi mahiyain ako. So through pagsasayaw ko, ganon, nawala ko yun. Pero, nung nakarating ako sa Amerika, hindi pwedeng hindi kami magsimba. Although nung college ako, may mga nakaklase ako, may isang Adventist akong nakaklase na nagbigay sa akin ng Bible. Ewan ko nga nasa na yung Bible na yun. Pero after nun, isa siya sa mga pinakamabait kong kaibigan. Adventist siya. Tapos, siya yung although hindi naman siya ang nakapag-transform sa akin. Kasi wala naman kahit na sino sa atin na makapagta-transform, di ba? Banal na espiritu lang yun. Eventually, nakarating ako sa Amerika at pagkatapos, sa pagsisimba namin, meron akong naging isang mentor na ang galing niya talaga magsalita, ang galing niyang magturo. Sabi ko, na-inspire ako sa pagtuturo niya. Kasi minsan ginawa nila akong moderator. Malay-malay ko bang maging moderator ng Sabbath school lesson? Hindi ako marunong maging moderator. Inassign ako mag-moderate. Hindi na ako nag-attend sa kanya. Kaya ako nag-attend dun sa isa na naging parang mentor siya sa akin at siya ang nakapag-inspire sa akin lalo na magbasa ng salita ng Diyos. Kasi binibigyan niya ako ng mga booklet. Pagkatapos babasahin ko yon, may sasagutan ako kung naunawaan ko siya. So, na-inspire ako magbasa. So, eventually, nakakapagbasa na ako, nauunawaan ko yung mga kwento. Kaya, kahit papano, until now, ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil binabago niya pa rin ako. Nawala na yung dati ko kasi nagsisigarilyo, mga ganyan. Yung mga habits ko na pumupunta sa mga clubs, bars, ganyan. Ginawa ko yon, but I am so thankful that the Lord showed me the way. Parang praise the Lord talaga. Kasi kung ganun pa rin ako hanggang ngayon, I doubt kung anong klaseng meron yung family ko, kung ganun pa rin ang aking ugali. So, ang application is when God's word becomes your final authority, confusion fades and courage grows. The spiritual principle that God is teaching us, God's word doesn't change with time because it comes from the one who exists beyond time. Ang ating Panginoon ay nag-exist noon pa at hanggang ngayon, and He will continue to exist. The same is true with His words. Hindi po yan mababago. So, point number 3, truth protects
from deception. Sa malawak na panalangin ni Jesus, ang proteksyon para sa kanyang mga alagad, hindi lang pisikal pero espiritual. Ang pinakamalaking panganib ay hindi yung persecution. Hindi yon yung malaking panganib para sa kanila, kundi yung panlilinlang. Panlilinlang ni Satanas. Tanging ang katotohanan or the truth or God's words, yun lang ang makapag-iingat sa kanila mula sa kasinungalingan ng kaaway. Kasi madali naman itwist ni Satan ang lahat ng bagay, hindi ba? Kaya madali mong mapaniwala ang sarili mo. Pero kung sa salita ng Diyos, dito ka naka-anchor, kahit ano pa ang mangyari, kahit ano pang panganib, kahit ano pang sabihin, kung ang salita, ito ang pinanghahawakan mo, hindi ka malilinlang, hindi ba po? So, maraming mga counterfeits, mga counterfeit teaching, fake faith, meron ding false prophet, meron din namang false leaders. Kaya, mas maganda na naka-anchor tayo dito sa salita ng Diyos. So, our key verse is, then you will know the truth, and the truth will set you free. Free from what? Freedom from what? Freedom from guilt, freedom from fear, from shame, and freedom from, from confusion. Knowing Christ is not just about gaining information, katulad ng sinabi ko po kanina. It's about experiencing transformation. Ayon po sa Psalm 119 verse 142, your righteousness is an everlasting righteousness and your law is truth. Tingnan niyo po, your law is truth. Ibig pong sabihin, ang kanyang mga commandments ay truth. At ayon sa Psalm 119 verse 142, you are near, O Lord, all your commandments are truth. So, wala po tayong babaguhin sa mga commandments na to dahil itong mga commandments na ito, siya ang katotohanan. Bilang tao, ano po ba ang central purpose ng ating buhay? Ang ating pong purpose is, ayon po sa Ecclesiastes 12:13, fear God and keep all His commandments. Not keep only a few, but to keep all His commandments, for this is the whole duty of man. So if God writes the law in our hearts, what does He want from us? He wants obedience from the heart. So example ko po dito is si Apostle Paul. So nung si Paul, alam naman po natin, he's a zealous Pharisee, convinced na he is serving God by persecuting the Christians. So, naniniwala siya na si Jesus ay isang false teacher. At saka yung mga dangerous na sumusunod sa the way. So, ang ginawa niya, di ba, ang gagawin niya, pupunta siya ng Damascus para i-persecute itong mga Christians na to. So, on the way to Damascus, the reason Jesus appeared to Paul. Sabi niya nga, di ba, why are you persecuting me? So in that moment, Paul encountered that truth, that Jesus is the Messiah. So the truth, anong ginawa ng katotohanan sa kanya? It broke his spiritual blindness. Dahil blind siya sa katotohanan, hindi po ba? Nung nakilala niya ang Panginoong Jesus, na-meet niya, na-experience niya, nawala ang kanyang spiritual blindness at siya ay naging free. Free dun sa kanyang maling paniniwala. Naging free siya dun sa kanyang guilt, maari, fear, diba? Sa kanyang confusion. So, it set him free from his hatred and deception. Ngayon, di ba, nung pagkatapos niyang maging isang persecutor, naging naman siyang greatest preacher of the gospel. Another example, si Lee Strobel. Kilala niyo po ba si Lee Strobel? Si Lee Strobel isa siyang former atheist.
and author siya ng librong yan, The Case for Christ. Si Lee Strobel ay isang investigative journalist. Isa siyang committed atheist. So, nung yung kanyang asawa naging isang Christian, gusto niyang i-disprove yung faith ng asawa niya sa pamamagitan ng pag-iimbestiga. Ibig sabihin ng pag-iimbestiga, babasahin niya ang tungkol sa Bible, siguro sa lahat ng mga salita ng Diyos, mag-investigate nga siya para disprove yung faith niya. But here is what happened. Instead na ma-disprove niya yung faith ng asawa niya, nagiba. Siya ang na-transform. Kumbaga, kung siya man gusto niyang i-disprove, siya naman ang na-transform. Nakilala niya si Jesus sa pamamagitan ng pag-i-investigate niya. Nalaman niya ang buhay ni Jesus, ang kanyang kamatayan, at ang kanyang resurrection. So Strobel found the truth of the gospel undeniable. So wala siyang wala siyang question. So accepting truth freed him. Ipinalaya siya sa kanyang skepticism and hopelessness. So now, he devoted his life to sharing Christ. Ngayon, millions na ang mga na-influence niya sa pamamagitan ng kanyang testimony. Hindi po ba? Praise God. Kasi sa isang tao na nag-investigate para disprove yung faith mo, and then ikaw yung matatransform, ganyan din po yung mga ibang tao na nagsabi na nag-investigate din kay Mrs. White sa kanya pong mga writings. Na imbes na sila ay gusto nilang ma-disprove, sabi nga, subukan mong basahin ang mga sulat at aklat ni Mrs. White. Kasi para malaman natin kung ano ang mga mensaheng makukuha natin. Kung ito ba ay sariling opinion lamang niya o hindi. O para sa atin, sa gabay ng banal na Espiritu, ang kanya pong mga salita. Let us read her works, di ba po? And how do we apply? We have to saturate our hearts with the Scripture so that deception has no place to land. Di ba po? Walang puwang ang panlilinlang kapag ang ating puso ay puno ng kanyang salita. Sabi dito sa spiritual principle is that truth doesn't just liberate, it inoculates. Alam niyo po ba kung ano yung inoculates? Di ba po pag sa mga medtech, ginagawa po nila ito, di ba? May inoculate. Yung meaning po ng inoculate is to give protection. Parang sa bakuna, di ba? Ini-immune ka niya from the sickness. It gives you protection. So dito, sinasabi niya na ang katotohanan hindi lang nagpapalaya sa iyo, sa iyong guilt, sa iyong shame, sa iyong fear, kundi pinoproteksyonan ka niya laban sa panlilinlang ng kalaban. Laban sa mga katuruan na hindi tama. So, ito ang kanyang protection para sa iyo. Ang last ko po is sanctification. Pwede na po kayong Hindi ba? So, sanctification prepares us for mission. It's not enough that we should only know the Word of God. What should we do about it? Hindi ba kapag ikaw ay nakatanggap ng isang regalo, gusto mo ikwento, ibahagi kung ano yung natanggap mo, lalo na pag gusto mo to. Kasi kapag binabasa mo yung salita ng Diyos, mas lalo kang na-excite, nabasahin lalo na yung kanyang salita. Kung yun ay gabay ng banal na Espiritu na tinutulungan kang maunawaan kung ano yung sinasabi niya sa iyo. Kasi ito yung means ng ating Panginoon para makipag-communicate sa atin. Wala nang iba. Kung hindi lang ang kanyang salita. So, God is preparing us for mission. Sabi nga ni Jesus Christ dun sa John chapter 17, verse 18, kung paanong isinugo ako sa mundo, isinusugo ko rin sila. Ibig sabihin, ang pagiging banal o sanctified ay hindi lang para sa sariling kabanalan, kundi paghahanda ito
para sa gawain ng ating Panginoon. Ang buhay ay naihiniwalay para sa Diyos ay nagiging patotoo sa mga taong nakakakita sa atin. Sabi nga, let your light so shine before men that may see your good let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Siya po ay si Dorcas. Kilala naman po natin si Dorcas sa mga ginawa niya. So according to Acts 9:36 to 42, siya ay babae na kilala sa paggawa ng mga or pagkakaroon ng mabuting gawa at pagtulong sa mahihirap. So maraming tao yung nagmahal sa kanya kasi nga nung namatay siya, maraming mga balo yung pumunta doon. Dala-dala nila yung mga damit at pinapakita nila yung kabutihan na ginawa sa kanila ni Dorcas. Ngayon, dumating nga si Peter, hindi ba? At siya ay binuhay na muli. At marami, ang sabi sa kwento, ito yung napakaganda maraming tao na sumampalataya kay Jesus. Biruin nyo si Dorcas, pero si Peter nandun, siya nagbuhay. Pero ang sabi sa Bible, maraming sumampalataya kay Jesus. Bakit? Si Dorcas ang naging ilaw dahil sa kanyang kabutihan. Maaring siguro ang lahat ay binigay na papuri para sa ating Panginoon. Kaya ang pasasalamat at ang pagpuri ay ibinigay sa ating Panginoon. Isa pong example ko din ay si Mark Finley. Si Mark Finley ay isang author, hindi pala. Siya ay isang Seventh-day Adventist preacher na nangangaral siya in radio, in television. Kung naalala niyo po ang ating Sabbath School lesson, kung nanonood kayo sa kanya, siya yung nagsa-summarize ng ating Sabbath School lesson din, kung pinapanood niyo siya. So, ginamit niya yung buhay niya para maglingkod sa ating Panginoon, maging ilaw. Kasi sabi nga nila, marami ang mga tao na nagbabalik sa Panginoon kapag naririnig nila siyang magsalita. Kasi nga, napakaganda daw ng kanyang mga sinasabi, very inspiring, papuri lahat sa Panginoon. Mas lalong nakikilala ng mga tagapakinig yung mga kanyang mga ibinabahagi. Mas nagiging parang klaro sa mga nakikinig yung kanyang mga salita. So, ang kanyang pamumuhay at ministry ay nagpapakita ng Matthew 5:16. So, na ang liwanag ng isang Kristiyano ay dapat makita sa gawa upang ang Diyos ay maparangalan. Live your life so that makulit yung langaw. Live your life so that people notice something different about you. Kasi kung ang buhay mo, paglabas mo dito, isa kang Seventh-day Adventist, namumuhay ka ng parang ordinaryo lang at hindi mo ginagalang ang araw ng Sabbath day, hindi mo wino-worship ang Diyos, ano ang iba sa atin? Wala, hindi po ba? Kung ating isinasabuhay ang salita ng Panginoon, ano ang iba sa atin kapag hindi natin ito sinunod? So, something only God and His gospel can explain. Be unique in a way that draws people closer and not pushes them away. Kailangan mas lalo kang mapalapit ang mga tao sa iyo, hindi yung mapahiwalay sa iyo, di ba? And let your behavior and character show how God's truth works in you. Siyempre, kailangan natin siyang ipamuhay. Sabi nga, kung ano yung effect nung ating binabasa kung hindi naman natin siya ginagawa. Sabi ng Panginoon, ito ang gawin mo, pero hindi mo siya ginawa. So, tinapon mo nga, sabi ko nga kanina, parang tinapon mo kung ano yung pinagkaloob sa yung regalo ng Panginoon. Our spiritual principle dito is, you are not sanctified to hide, you are sanctified to shine.
So Jesus prayed not for our escape from the world, but for our transformation within it. He knew that the only way to remain strong, stable, and effective was to be sanctified by truth. If we truly want to grow in holiness, walk in wisdom, overcome temptation, and impact the world, we must be people saturated in the Word of God. Not just reading it, but living it. Ang tanong po na pwede nating pag-reflect is that, ano po ba yung role ng salita ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay? Atin po ba itong binabasa, isinasabuhay? Let us reflect. And have you allowed other voices to shape your thinking more than the Scripture? Magre-rely ka na lang ba sa sabi ni ganito? Sa sabi ni ganito, ayon kay ganito, ang sabi niya. Tayo po ba ay magre-rely sa mga sabi-sabi? Doon tayo nagkakaroon ng confusion. Kasi pinipili natin na paglaban yung sinabi ni ganito instead of saying na nanggaling sa Bible. So, let us reflect on that. Kasi marami tayong, kumbaga maliligaw tayo kapag nagbase lang tayo sa sinabi ng isang tao. And how can truth guard you against the current cultural deceptions? So in conclusion, Jesus prayed not for our escape, katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi nga for escape in this world, but to be transformed. My dear brothers and sisters, this is not just a book. It's not a book. It is the Holy Scripture. So it is a revelation of Jesus Christ, of His redemption, of His salvation, and our eternal life. So ito pong libro ay hindi lang basta libro. So eternal life is within our reach. Accept it while the opportunity is still offered. Sa pagtatapos po in Colossians 3:17, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God, to the Father through Him, through Jesus Christ. May God bless us all. Shall we all stand? Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting
own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Wash me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold o'er my being, absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only always living in me. Let us pray. Father, we thank you that you have given us your truth in a world full of lies. Sanctify us daily by your word. Purify our hearts, renew our minds, and set our lives apart for your glory. Help us to walk in truth, speak in truth, and live out the truth of your word in every part of our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Signs of the end are fast fulfilling soon. Jesus will return. He will bring to an end all sin and will take his children home. Are you gladly telling others Jesus loves, Jesus saves?